117 araw na lang at election 2030 na. Sa Cebu na itinuturing na probinsya na may pinakamaraming botante sa bansa. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino pa ang nanguna sa pagpapakilala sa mga kakandidatong senador sa ilalim ng Partido Liberal. Mula sa Cebu, nakatutok si Teresa Andrada. Sa harap ng local leaders at mga residente ng Mandaue City, Cebu, ipinakilala ni Pangulong Noynoy Aquino, chairman ng Partido Liberal, ang ilang senatorial candidates ng administrasyon. Ako na po mismo ang nagsasabi sa inyo. Kailangan natin sila upang tuloy-tuloy nating maisulong ang bayan. Bago dumating ang Pangulo, sinamantala na ng administration senatorial bets na magpakilala sa mga residente. Cebu ang itinuturing na pinaka-vote-rich na probinsya sa buong bansa. Ngayong eleksyon 2013, nasa 2.5 million ang rehistradong botante dito. Noong 2010 presidential elections, nanalo si Pangulong Noynoy Aquino dito mismo sa Cebu. Kahit pa kilalang baluarte ito ng Lakas CMD, ang partido ng nooy Pangulong Gloria Arroyo. Pero may mga alegasyon na may politikahang nangyayari umano sa Cebu, na politika umano ang nasa likod ng pagkakasuspindi ni Governor Gwen Garcia sa kasong grave abuse of authority. Ang nakaupo ngayon bilang acting governor, ang kapartido ng Pangulo na si Vice Governor Agnes Magpale. Walang factor yung politika dito. Trabaho namin execute the laws. Palagay namin may mga nilabag na batas. O di dumaan sa proseso at napatunayan. In the case here in Cebu. Nagpahapyaw din ang Pangulo na hindi raw siya imbitado sa pinakamalaking piyesta sa Cebu, ang Sinulog Festival sa January 20. Bagamat wala akong nag-imbita sa akin, Viva Pitsenyor. Pero sabi ng chairman ng Sinulog Foundation, pinadalhan daw nila si Pangulo ng imbitasyon. We invited him and the letter was was sent by the office of the mayor, and I think we received an event courtesy call profile sheet, no? And this was faxed to us last January 9. It's very much welcome. It's very much. Everybody's welcome to Cebu. Baka naman, no? I understand we received thousands upon thousands of correspondence in Malacanang. A figure of about 50,000 a month was stated. Baka naman natabunan lang. Nag-uulat mula sa Cebu, Teresa Andrada, nakatutok, 24 oras.